Ayan. Ay. Good evening and welcome to my YouTube channel, and this is your Math Goals. So, kung nyo ka sa channel ko, please like and subscribe. Ito nakaiga na ako, no? Binabati ko yung aking mga subscriber. 23 na. 23. Thank you sa mga nanonood, nagsusubscribe, wala nanonood ng mga videos ko. Sana tumamig pa kayo. Yan. Tapos, yan. Bakit ba tayong video? Yun, patulog na ako eh. Kasi ito kasi gusto ko i-discuss sa inyo ito. Sabihin sa inyo. So, meron akong kita. Sabi ko nga dito, nang sinare ko to, gusto ko louder. Yan. Para, tukul saan yun. Kasi ganito yun, meron akong nakita na video, yung lalaki nagluluto siya, pero foreigner siya. Tapos yung post ang ano niya sa video na yun, may nag-comment sa kanya, may nagsabi sa kanya na parang ginagatasan lang daw siya ng jowa niya, ay ng asawa niya, Pilipino. Tapos yun nga, ginagatasan lang daw siya, hinahabol lang daw sa kanya pera. Tapos ang sagot ng lalaki, sabi sa may ano, so kaninong asawa siya, yung wala, saan ba aasa yung asawa niya? Sa asawa ng may asawa, diba? Someone else's wife, ang hanapin ko yun dito kung anong eksaktong words, pero yun yung kinakapunto. Saan nga ba aasa yung, tama naman nga, anino ba aasa yung asawa niya? O di sa kanya, diba? Alam man sa iba, sa asawa ng iba, diba? So, yung, sabi ko nga louder, kasi nga minsan, na natin na, pag lalo na sa foreigner may kaya, tapos, pag yung nakikita natin na, sila parang, pag nakikita natin na, yung mga asawa nila, nakikita na, ginagasusan sila, ini-effort and ganyan. Lagi tayong may may sinasabi na, pera lang habol sa'yo niyan, ganyan. Tapos, kung tutusin, kanino ba aasa dapat yung asawa, diba? Tsaka ganito rin yan in relation din yan sa may nabasa ako na yung parang sabi nung sa kwento, yung lalaki, yung babae sa yung nagkikwento, yung meron na siyang jowa, 35 years old na yung jowa niya. Tapos yung yung napansin niya, hindi provider mindset. Tapos yung yung boyfriend niya may pamangkin na lalaki. Tapos ang ginawa yung pamangkin 15 years old pa lang. Tapos ang ginawa, naregaluhan yung parang mansari yata o anniversary, basta ganon. Naregaluhan ng teddy bear tsaka ng bulaklak, isang bouquet ng bulaklak. Tapos sabi ng lalaki, sabi ng lalaki ng boyfriend niya, kahit kailan daw hindi daw nung ginawa yun. Tapos inadyokan niya yung pamangkin niya na mag 50-50. Sabi ko, what? Ano yun? Anong klase yan? So, doon tayo sa kwento na, oo nga naman, kanino ba na dapat aasa? Yung asawa niya, diba? Siyempre, yung babae, aasa yan sa asawa niya, diba? At saka, kung hindi lang sa asawa ko niya, kasi natin dito na, sa live-in, sa boyfriend. Kaninong boyfriend siya mag-i-expect ng regalo? Di dapat mo sa boyfriend niya, diba? At walang masama pag nag-e-effort. Doon pa ako sa 50-50. Anong klaseng yun, mindset yun? Yung hindi nahiya yung tiyuhin sa pamangkin niya na yung tiyuhin nga 15 years old lang nag-e-effort. Walang pang trabaho yun. Siya pa kaya na may trabaho na dapat siya mag-effort sa jowa niya, diba? Siya dapat magbigay. Hindi yung tinuturuan niya kung paano manlamang. Kasi nga, yun nga sa punto nga ng lalaki na yung sa foreigner, bubuo ka ng pamilya
bubuo ka ng pamilya. At syempre, magbubuo ka ng pamilya. Saan kanino aasa yung binubuo mong pamilya? Diba sa'yo? Kasi ikaw mo yung lalaki, ikaw yung provider. Bilang lalaki, ikaw talaga yung provider. Alam mo yung ang babae magpro-provide. Diba? At saka sabi nga nila kasi, di ba nung yung panahon ngayon, yung babae na daw ang kaya naman daw magtrabaho ng babae. Nako po. Alam nyo, isa sa dahilan yan kung bakit na-fall out of love yung mga babae. Maniwala kasi hindi. Ito nang may kwento ko. May kilala ko. Masaya naman siya sa asawa niya. Kaso nga lang, syempre yung asawa niya, hindi provider. Kaya yung kinikita kasi ng asawa niya, hindi enough. Tapos, ko na sumasideline yung, parang, sumasideline siya sa ibang tao. Sa mapera. Although, yung baga, hindi siya maganda. Diba? Kasi nga, parang pumapatol yung babae sa iba na mapera. Although, parang lang siya, parang, tag dito. Parang, yun nga, parang landian lang. Pero syempre, parang naging sugar daddy niya ba? Naghanap siya ng sugar daddy na kahit may asawa na siya. Siyempre, alam nung lalaki na may asawa na yung babae, pero lang, tinatulan pa rin niya, 'di ba? Although sa mahal niya yung asawa niya, siyempre, kanino siya asa? Di sa wala yung dapat na sa sandalan niya, wala eh. So siya bilang babae, kasi pag babae ka, syempre, ang toka mo, yung mga anak mo, paano kayo kakain? Pambaon, pangulam, pandamit, syempre, hindi porket may inaabot, enough na yun. Diba? Syempre, may mga, silang mga expenses na pambili ng damit, pambili ng pagkain. Diba? Nung pangalan sa pagkain, hindi na enough eh. Bills pa, yun pa sa tubig, kuryente. Diba? Kaya sabihin natin na, hindi mo naman pwedeng sabihin na, mamuhay lang kayo sa kung anong kinikita nyo. Mahirap yun ha. Sa panahon na yun, kailangan mo ng kuryente, kailangan mo ng tubig. Diba? Wala pang internet yan. Tubig, kuryente lang. Pagkain yung araw-araw. Hindi naman pwedeng puro noodles lang kayo. Noodles, sardinas. Anong klaseng mangyayari sa buhay nyo? Kung magkakasakit na kayo, diba? Noodles, sardinas, diba? Ako nga, diba ba ganyan? Nagtitipid, diba? Siyempre, ikaw din magulang. Gusto mo rin naman maranasan ng anak mo yung masarap na, yung makakain na masarap na ulam. Kahit hindi naman ganun kasarap. Basta yung decent, diba? Hindi na lang puro sardinas, noodles, corned beef, dilata, hotdog, diba? Although masarap din mga ganyan, siyempre, ka rin ng healthier. Mahal na kaya ng gulay ngayon, pati isda, karne. Diba, manok, magkano din yun, hindi yun basta-basta. Kaya, hindi mo din masisi. Hindi ko din masisi yung kaibigan ko na yun, na, ba't siya nag-sort out sa ganung bagay? Kasi may mga anak siya eh. Diba? May mga anak sila na may anak siyang binubuhay. Diba? Hindi enough yung binikita ng asawa niya sa kanila. Kaya yun. Ikaw ba bilang lalaki, gusto niya ba ganun? Diba? Na yung asawa niyo umaasa na sa iba. Hindi na sa inyo. Yun ang inaano ko na dapat ang lalaki hindi lang siya makukontento sa meron siya ngayon. May goal siya na para dun sa anak niya tsaka sa asawa niya na makaranas ng magandang buhay. Yung may pangarap ba? Yun. So, pag magbubuo ka ng pamilya, diba, dapat pa lang sa diba, boyfriend, girlfriend stage pa lang kayo. Dapat ipinapakita mo na yan. Kasi,
ano tag dito. Paano, kayo pupunta dun sa kasal? Paano kayo, di ba sabi ko nga ang boyfriend-girlfriend stage ay road to marriage, di ba? So, itong stage na to, pinapakita nyo na kung ano kayo. Di ba? Meron ako nabasa din na 4 months lang sila nagligawan, kinasal na sila agad. Tapos yung pala, di ba, ang pangit pala, hindi pala provider yung naging hell yung puntang description ng babae, hell ang buhay niya. Doon sa kasi babaero na, ganyan. So, dapat kumbaga dun sa matiyuhin, dapat tinuruan niya ng maayos, na maging provider ang niya. Yun dapat ang tinuturo. So, tinuturo sa mga lalaki na dapat maging maging ready sila pag mapasok ng relationship. Sige, magkaroon ng provider mindset, ganyan. Diba? Na hindi lang, ganun din sa babae, na maghanap sila ng provider mindset. Kasi, yung pag-aasawa, hindi yan biro. Yan pala magkakaanak kayo Lalo na, di ba, ikaw, kaya, may trabaho ka, dala ng babae. Siyempre, pag nagbuntis ka, nanganak ka, magpapahinga ka. Sinong, pag nag-50-50 na kayo, di ba, ganito, ang role nyo, 50-50. Tapos, nagpahinga ka. Di ba? So, wala na, yung parte ng 50, wala na agad, kalahati na lang agad. Tapos mararamdaman nyo na yung yung paghihirap o yung kakulangan nung 50% na hindi mo ma-provide kasi nga nanganak ka, nagbuntis ka, nanganak ka. Diba? So, ang tendency na mag-aaway pa kayo or may nabasa ko na nag-aaway sila sa ganyan na parang sinumpat na lang na hindi siya nagtatrabaho, diba? So, ganun. Ikaw na nga yung nanganak Ikaw na nga yung nagbuntis. Ikaw nanganak. Tapos, ikaw pa yung nag-aalaga ng anak. Tapos, sasabihan ka pa ng ganun. Na dapat aalagaan ka rin niya. Diba? Pagkatapos nyo gamitin. Real talk. Diba? Gusto nyo magkaroon ng anak. Diba? Tapos, gusto niyo magkaroon ng anak, ng junior nyo, tapos, yung asawa nyo, hindi nyo aalagaan. Diba? So, ganun. Mag-isip-isip din, Yun dapat tinuturo, yung paano maging provider. Tapos, maghanap din, may pangarap ba sa inyo? Diba? Kasi, mahirap lang yung walang pangarap. Yung hindi mo na nag-iisip na bigyan kayo ng magandang buhay. At saka yung kumikilos, syempre. Yung gumagawa ng paraan. Tsaka sabi ko nga, pag ang lalaki, kahit na yumaman yan, pag walang provider mindset, hindi mo mararamdaman yung yaman yan. Kasi, pagdadamutan ka yan. Diba? May mga 50-50. But buti ko yung panganganak, 50-50. Ang hirap kaya magbuntis. Minsan lang gusto ng mga puro sarap lang. Diba? Gusto nyo ng kemihan, pero ayaw nyo ng anak. Ayaw nyo magbuntis. Diba? Hindi naman sila responsible dun. Diba? Pag mga ganyan, nga dapat may provider mindset yan. Tapos sabihin, doon pa yung yung bring sa table, diba? Naisip, ibang gulo ng kwento na to, diba? Pero doon talaga yun umiikot, na sa kwento na, bilang lalaki, dapat mag-provide ka talaga kasi sa'yo aasa yun Sa'yo aasa yung asawa mo at magiging anak mo. At saka ganito yan Ito lang. Kung kaya naman ng babae na
magtrabaho para sa sarili niya. At para sa sarili niya, di ba? Ano silbi mo? Di ba? Yun eh. Pag kapag buti nare-realize yun eh. Pag nare-realize ka ng babae nyo na kaya pala niyang buhayin yung anak niya at saka sarili niya na sila lang. Tapos ikaw puro sama ng loob lang ibinibigay mo na mabababae ka pa. Di ba? Mababae ka pa, hindi mo na nga siya tinutulungan. Di ba? Anong silbi mo? Anong silbi mo sa buhay niya? Sama ng loob ka lang eh. Dagdag ka lang sama ng loob, isipin. Dagdag stress ka lang sa buhay. Diba? Pareho lang kayo nagiging dagdag stress sa isa't isa. Di maghiwalay na lang kayo, di ba? Parang yun ang papasok sa isip nun. Maghiwalay na lang kayo, di ba? Hindi na siya makikipag-deal sa cheating. Sa cheating, sa pag-iisip, di ba? Kung kaya naman pala niya yung ini. Ang silbi nyo na. Tapos kung makakita, yun pa, isa pa. Diba yun nga, sa kwento ko nga na, di ba? Kung makakakita pa naman pala siya ng mag-provide sa kanila, ba't pa siya mag-i-stay sa'yo? Di ba? Huwag mo sabing love. Kahit sa love yun. Sooner or later mo yung love na yun, magkapalitan din ng hate yun. Kasi nga, sama ng loob lang yung binibigay mo. Sinira mo yung tiwala, sinira mo yung pangako mo na alagaan mo siya, di ba? Pag nagpakasal, lalo na pag nagpakasal kayo, di ba? Ka na, alagaan mo, di ba? Hindi mo naman inaalagaan. Yung cherish, di ba? Yung cherish mo siya. Yung ba cherish na pinapabayaan mo lang na hindi ka nagpro-provide, di ba? Diba? Yun yung doon. Dapat yun ang tinuturo. Na dapat naging provider. Ang unang-una, provider mindset ang lalaki. Kasi nga, siya yung magdadala ng pamilya eh. Kumbaga, ang babae kasi, yun eh. Siya yung mag-nurture ng pamilya. Siya mag-handle ng, kung paano yung yun, yung tungkol sa mga anak, diba? Ganyan. Siya yung, siya mag-handles ng sa bahay. Buti kung karulay yan ng tatay ko. Yung tatay ko, yung nagbabayan ng ilaw, namamalengke, diba? Ang tatay ko, naglalaba, marunong magdaba, nagluluto, nagbabay ng bills, diba ganyan, mga ganyan, siya pa nagtatrabaho din yun, o nagpo-provide din yun, ganun, diba? Although hindi naman siya perfect, diba? Pero, kahit na ba, diba, pa rin siya nagpo-provide pa rin siya. Iba yung nagagawa na nagpo-provide sa pamilya. Diba? So, ayun. Kanina ba aasa yung kalibin mo talaga, yung kalibin mo, yung jowa mo, sa iba? Nasilbi mo na. Diba? So, yun. Ayun muna nga sa yung video na to. Sige, bye-bye. Ingat po lahat. Bye.